Magandang tanghali mga kababayan, yung mga OFW, mga kababayan kong Pilipino, saan man kayong sulok sa mundong ito. At sana nasa mabuting kalagayan ang muli po ng inyong pagbabalik ng inyong munting channel, Laban Pilipinas TV, Philippine Supporters lamang po. At ating nga pong pag-usapan ang patungkol dito sa usapin ng planong pag-impeach sa ating pinakamamahal at ginagalang na Vice President of the Republic of the Philippines. So ito na nga, tunghayin natin ang salita ni Madam Harlika sa planong pag-impeach daw ng Kongreso sa pamumuno ni Di Umano, tignan natin kung gaano katotoo at kung gaano ba talaga. Sapagkat si Madam Harlika kasi mga kababayan, marami na itong napatunayan na totoo, credible at dapat paniwala ang lahat ng kanyang mga nire-report sa atin. Sapagkat tulad naman ng video na lumabas, na siya rin nagpalabas, at wala pang isang oras, biglang lumabas ang statement ng mga nasa gobyerno. At yun namang patotoo o testigo, buhay na testigo, na si Madam Ma'am Cathy Binag, dating live-in partner ni Florindo, ni Tony Boy Florindo, pinapatutuhanan talaga ni Miss Cathy Binag na totoo talagang gumagamit o drug addict ang ating Pangulo at ang ating First Lady at ang kanilang Executive Secretary na si Anton Lagdamio at ang namumuno sa PCSO. Di ko kilala ko sino yung nakalimutan ko. Then, basta, ang importante, ang presidente natin ay pinapatutuhanan ni Ms. Cathy Binag at ang First Lady niya na si Lisa Araneta Marcos is gumagamit din, drug addict din. Kaya pala, ganun na lang ang pamumuno nila sa bansa na tila kulang na lang na lahat ng buhaya sa katubigan, kulang na lang ilagay nila sa kanilang paligid o sa ilang kwarto sa Malacanang. Sapagkat ganun pala ang kanilang ginagawa talaga. Since 2012 daw, according kay Ma'am Cathy Binag, mismo siya makapagpatunay na kung paano siya inalok ni Lisa Marcos, Araneta Marcos, ng cocaine sa time na yun na pumunta sa bahay nila sa Purvis Park. So mga kababayan, kaya pala gano'n na lang ang kanyang pagmamadali na ipa-impeach nila ang ating Vice Presidente sapagkat according nga kay Marlica o according man sa atin lahat, nagmamadali na sila para mabago kagad ang Vice Presidente, mapalitan nila. Hindi natin alam kung sino ipapalit, si Romualdez ba o sino ba. Pero hindi natin alam kung sino ipapalit. Ngunit pinipilit nila ngayon na i-impeach na ang ating Vice Presidente. Papayag ba tayo niyan? So ito na nga, ang sabi nga niya, hindi natin
papabayaan na maimpit sa ating ikalawang Pangulo sapagkat yan ay totoong boto ang natamo niya mula sa atin. Sa 32 million mahigit na bumoto sa ating ikalawang Pangulo ay nagmula talaga yan sa atin. Pakinggan ko muna to ha. Sara at recently nga mga kababayan ay nagsalita ng sunod-sunod si Inday Sara na dapat ang pamumuno sa ating bansa ay hindi related sa pagdamdam ng cash o ng maraming pera, ng pulburon, di ba? At ng paglaklak ng champagne. So dahil nakikita nila na mukhang aarangkada na ang 32 million na supporters na tunay na bumoto kay Inday Sara, ay nararamdaman na ni Liza Tanas na matuluyan ng mawala sila sa pwestong nakaw, sa pwestong inabuso nila. So ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin etong plano nilang pag-impeach dahil nataranta na sila Butod, naranta na si Bangag, sa kabila ng kumakalat ngayon sa nagpa-viral actually sa social media, yung nguso ni Marcos Jr., actually, nailabas na yan dati, pero nung nagsalta nga si Miss Cathy Binag, nung interview natin, talagang bumabalik yan. At nagpa-viral talaga, at nakikita, kahit magbulag-bulagan yung mga yawa na yan, nakikita ng taong bayan na huling-huli sa akto na si Marcos Jr. ay may white powdery substance. Kaya dahil sila ay naalarma, mga kababayan, ay gusto nilang i-impeach. Unang-una, sino ba ang mga dapat, ang mga pwedeng i-impeach? Number 1, Pangulo. Diba? Actually, yung Pangulong Bangag siya dapat ang ma-impeach. Diba? Vice President. Okay? Mga Supreme Court magistrates. Okay? Mga nasa COMELEC, sa Ombudsman. So, yan mga dapat ini-impeach. Ngayon, mga kababayan, mga palangga ko, ano ba yung grounds? Ano yung pinaka-grounds ng impeach, ng pag-process o pag-file ng impeachment dito sa Presidente o sa Vice President at sa iba pa? So laging sinasabi nila, culpable violation of the Constitution o paglabag ng saligang batas. Ano ang nilabag ni Ano ang nilabag ni Inday? Tanungin natin. Ano ang nilabag ni Inday na saligang batas? Okay? Yun yung sinasabi nila na yung tungkol dun sa 11 days na pag-spend ni Inday ng kanyang budget na galing sa Office of the Approved. Okay. So ito nga mga kababayan, anong ground nila para i-impeach nila ang ating ikalawang Pangulo? Alam nyo kasi, ang taong bayan walang nakitang ground para i-impeach ng Pangulo. Hindi rin tatalab yan. Sapagkat kung ang gagawin lang ground ay yung pag-imbestigan nila sa confidential funds ng ikalawang Pangulo, madali lang sabihin yun. Gaya ng sinabi ng ikalawang Pangulo, na sinasabi nga nila ni, sino ba nag-imbestiga nun? Sila si Castro ba yun? Manuel Brosas, na sabi, 11 days daw, naubos na yung millions na yon. Ngunit ang sinagot ng ikalawang Pangulo, hindi 11 days, 3 days lang, ubos na. Actually, matagal na nga yung 3 days na yun eh. Dapat nga, 1 day lang, ubos na yun eh. Kasi sino naman ubusin yun? Ubos na yun sa pangbibigay niya ng tulong sa mga kanyang offices, kanyang OBP offices, entire in the Philippines para itulong sa mga taong nangangailangan. Ang mga tanga naman ito, mga congressman na ito, mga party list na ito, na
sinabi lang, porket sinabi ng ikalawang Pangulo na 3 days lang, ubos na. Kaya nga sabi ko, matagal na yung 3 days. Dapat 1 day pa lang, ubos na kagad yun. Kahit ilang bilyon pa yan. Sapagkat buong Pilipinas ang tinutulungan ni Vice President Inday Sara Duterte. Hindi sarili niya, hindi ang pamilya niya. Hindi sa mga katulad nyo na mga drug addict yan sa Malacanang, ang inyong mga budget, kung ano-anong pinaggagawa nyo, pinagpaparte-parte nyo, pinagpere-fireworks ninyo, pinaglulustay ninyo ang kaban ng bayan. Nakikita ng taong bayan kung nasaan napunta kung nasaan ang resibo, yung budget na ibinigay ninyo sa ikalawang Pangulo. Taong bayan na kinabang doon, hindi po ang ating ikalawang Pangulo. Ngayon, kung ipagpatuloy niya, inaapura nyo ang pagpaimpit sa ikalawang Pangulo, alam ng taong bayan yan kung bakit nyo inaapura yan. Sapagkat gusto nyo nang mapalitan ng ikalawang Pangulo para kayo na may mailagay kayo na vice presidente ng bagong vice presidente. Pairalin nyo naman ang pira dyan sa kaban ng bayan para mapa-impeach ninyo ang aming ikalawang Pangulo. Well, tignan natin kung anong mangyayari dyan, sapagkat kami mismo ng mga taong bayan, hindi naman kami mananahimik din. Naghihintay lang kami ng signal ng ikalawang Pangulo. Ito lang mga ikalawang Pangulo ang pumipigil sa amin pa eh. Pag once na mag-declare ito ng people power, maniwala kayo sa amin. Mabilis ito sa alas 4. Ang mga taong bayan kumikilos. Ngunit nagtitimpi pa lang. Huwag nyo na sanang sobrahan. Dahil pag ito sinubrahan ninyo, Mr. President, matutulad kasama mo kung paano kayo kinaladkad sa Malacanang. Ang niyang paratang sa iyo ni Ms. Cathy Binag na ikaw ay isang drug addict, Mr. President, na may residyo ka pa na iwan sa bibig mo, according kay Ms. Cathy Binag. May residyo pa sa mga bibig ninyo. Dumudugo pa, may pagkakataon pang dumudugo ang ilong mo dahil sa kakasinghot mo ng cocaine. Kaya ito, pinakamalaking ground ito para sa iyo, para ma-impeach ka sana. Pero hindi ginagawa nila sapagkat tinambakan nyo ng kung ano-ano ang inyong mga kakampi sa gobyerno. Ngunit sa USB o sa mga dokumento na kay Ms. Cathy Binag na pinapakita na kung gaano ka ka-drug addict, gaano ka kalulong sa droga, Mr. President, ito'y malaking ground sa iyo talaga. At ng asawa mo, na isa din palang drug addict, at ang executive secretary mo, ay isa din palang drug addict, maliwanag pa sa sikat ng araw kung paano nyo kaming mga Pilipino niluloko. Hindi nyo pala kami mahal na mga Pilipino. Kaya pala, sa huling suna mo, ang mga report mo, wala sa ayos. Report ng tamang hinala. Ang nangyari doon sa huling suna mo nito. Sapagkat sinabi mong may 5,500 flood project control. Ngunit, bumaha ng husto ang gitna ng Luzon. So doon pa lang sa mga sinabi mong iyon, Mr. President, maliwanag pa sa sikat ng araw kung gaano mo niluloko ang bansa mo. Wala sa loob mo, wala sa puso mo ang paglilingkod sa aming mga taong bayan. Ang nasa loob mo lang ang mapagpatuloy mo ang legasya ng inyong pamilya na manatili sa posisyon. Yun ang kuan mo. Yun ang nasa plano mo. Pero itong interview ni Maharlika kay Ms. Cathy Binag na kung paano kayo
naging malulong o naging nalulung sa droga, sa cocaine. Kaya pala ayaw mo magpa-drug test ng live. Sapagkat doon sa drug test ng live, doon malalaman ng taong bayan kung gaano katotoo ang mga nire-report o mga sinasabi ni Kati Binag na kayo ay sangkot talaga sa droga. At kaya niyang panindigan yan. Sinabi ni Miss Kati Binag yan. Kaya niyang panindigan yan. Kaya niyang bigyan ng ebidensya sapagkat mayroon nga talaga siyang ebidensya din. Ngayon, kami mga Pilipino naniwala kami sa sinabi ni Miss Binag na totoo yun. Ngunit, ang taong bayan ngayon ay nagdadalawang isip pa pagkat nga wala pang ang reaksyon o wala pang salita ang aming ikalawang Pangulo para tugunan ito. Ito naman ang panawagan namin sa ikalawang Pangulo, Inday Sara Duterte, na sana magsalita ka na, madam. Magsalita ka na po para kaming mga Pilipino alam na ang aming gagawin. Sapagkat kami mga Pilipino, naghihintay lang po ng inyong desisyon. Na kumari ay magdesisyon ka na para mag-people power na nang mabigyan na kami ng kahit papaano na kaginhawaan ang bawat Pilipino. Sapagkat maliwanag na po, Madam President, Madam Vice President Inday Sara Duterte, na kung paano kaming mga Pilipino niloloko ng ating presidente. Na siya namang katandim mo noon. Ngunit, even ikaw ay marahil na pudol ka rin talaga. Hindi ka namin sinisisi kung bakit tumampi ka sa isang drug addict na tao sapagkat wala ka rin knowledge o wala ka rin nalalaman noon sa mga panahong yun during ng inyong pagkampi, pag unit team, wala ka rin nalalaman. Ngunit, ngayon na alam mo na, taong bayan na mismo nagsasabi sa iyo, nagsusumbong sa iyo, na kung gaano ka drug addict ang presidente, sana po, Madam President, ikaw na po ang manawagan. Tindigan mo na po ito. Sapagkat kami naman ng mga Pilipino ang bumuto sa iyo. Kami naman ng mga Pilipino ang totoo mong kakampi talaga dito. Sapagkat ang mga nasa posisyon na mga kasamaan mo sa gobyerno ay puro mukhang pera. Di naman lahat, iilan na may mga prinsipyo pa man. Ngunit, ang karamihan dyan, sa madaling salita, ang 100% na nasa gobyerno, ang 85% ay nasa katiwalian ang nangyayari. Sapagkat ganon ang kanilang pagkakampi sa drug addict ng nating presidente. Masasabi namin drug addict ang ating presidente sapagkat may mga ebidensya na eh. Hindi naman siguro to magbubuhay sa buhay itong babaeng itong si Miss Kati Binag kung hindi totoo ang sinasabi niya sapagkat siya mismo magpapatunay. Kaya kami ng mga Pilipino, naniwala kami 100% na totoo ang kanyang sinasabi. So sana naman, Madam Vice President, pakinggan mo ang hinaing namin mga Pilipino na magdesisyon ka na po. Huwag mo nang pabutin pa ng isang buwan pa. Desisyonan mo na sapagkat kami mga Pilipino ay kawawang-kawawa na po. Mapakalusugan man, mapahanap buhay man, bilihin man ang mga pangunahing bilihin, ay talagang hirap na kami mga Pilipino. Walang pag-asa ang bansa kung patuloy si Bongbong Marcos ang siyang presidente ng ating bayan. Hindi na po kami makakaahon nito sapagkat drug addict nga ang presidente ng bansa.
Kaya sana, pag nilay natin itong mga kababayan, at once na magsalita ang ating Vice Presidente, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Diretso na tayo. So as of now, ito lang muna, at maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan.